Hi guys, so napakaganda po no ng bugad sa atin ng 2025 dahil February pa lang ay nagkaroon na po tayo ng apat na bisero or bagong bisero sa dalawang inahin natin. So meron po tayong pinapalaki dito na limang bagong bisero. So yung isa kasi pinanganak nung bago mag 2025, dalawa rin sana kaya lang nalaglag po yung kapatid niya sa septic tank. And itong itong mga anak ni Monica ay 2 weeks old na. So magti 3 weeks old. Malalakas na po talaga sila. And talagang makukulit na. So sa bangin-bangin na yan ay pumupunta na sila. And ito naman yung anak ni Judy Ann. So apat na araw na yata. And nag-uumpisa na rin po silang tumikim-tikim ng damo. So itong mga natin bagong panganak nating kambing, yung anak ni Judy Ann ay hindi pa natin ini-injectionan yan ng iron dahil nga sa napansin ko ay malalakas naman sila, pero kung tutusin ay kailangan po natin talaga silang injectionan. Siguro by tomorrow mag-inject po tayo. Isama na rin po natin yung tatlo pa. So yung isa yung anak ni Patricia nandun. Si Patricia at yung kanyang anak, so kailangan ng mapurga yon dahil nga yung balahibo niya ay medyo hindi maganda. Ibig sabihin marami na pong alaga sa loob ng tiyan. And nung pinanganak yung mga to nag-worry tayo sa kanilang inahin kay Judy Ann dahil nga hindi niya po dinidilaan yung kanyang mga anak. So normally po pagka labas po ng mga anak ng ating mga alagang kambing ay dinidilaan niya po agad para matanggal yung nakapulupot sa kanila. Pero yung kaso po nito ay hindi po niya talaga dinilaan. And pinunasan ko na lang po sa parting ilong. And mabuti na lang at umaga po nung pinanganak or nanganak itong si Judy Ann, at nabantayan po natin. So kung gabi po nangyari yon, baka hindi po nabuhay itong dalawa. Kaya swerte po tayo at umaga ng anak. And ang nangyari doon bali inobserve ko sila. Halos isang oras ko rin hinintay na dilaan niya or padidehin. So hindi niya po talaga ginagalaw yung kanyang mga anak. So itong isa lumalapit ay tinatakbuhan niya. So hindi makadede. Kaya ang ginawa po natin ay hinawakan po natin siya at pinadede yung mga anak. And nung nagpadede na po siya guys, so ayun, sobrang natutuwa po ako dahil malakas magpadede itong si Judy Ann. At may silbi rin po, may silbi rin pala yung kanyang pag-iyak-iyak. At siya po ay magandang klase ng inahin. And ito hindi po si Brando yung naging tatay nila. Kasi ito nung naglalandi po ito, nakawala, napunta po dun sa kambing ni Major. So ang problema sa kambing ni Major, pure native. At medyo maliit yung kambing niya noon, pero tinitignan naman natin itong kanyang mga naging anak ay magaganda naman yung pangangatawan. So obserbahan po natin itong lalaki na to hanggang lumaki. Baka siya po yung ipapalit natin kay Brando muna. And ayun, bali mayroon po tayong 11 na kambing ngayon. Bali limang inahin. Yes, limang inahin. Buntis po yung isa, yung nanay ni Tisay. And si Brando. Tapos itong mga pinapalaki natin. So yung dalawa guys, nandun pa sa dating pabahay natin. At itong mga may anak ay dito ko po nilalagay sa bagong area natin. At sinakripisyo ko muna yung kulungan ng ating mga alagang manok. Doon po natin sila nilalagay pagka gabi para maging secure itong ating mga alaga. So wala namang problema dahil nakalinya na po yung gagawin nating pabahay nila. So makikita nyo po yung design namin sa pag natapos or design ko. Hindi po siya ganun kalaki at hindi rin siya ganun kaganda. So ang magiging importante lang po sa gagawin natin, tignan nyo, napaka nila magpadede, napakaganda nila magpadede. Kaya malalaki yung kanilang anak, matataba. So ayun nga, ituloy natin So yung gagawin nating pabahay ay maliit lang.
At hindi naman siya ganoon kaganda dahil ako lang ang gagawa. Pero ang magiging bottom line lang gagawin natin ay maging safe lang sila at maging komportable. So okay na po 'yon. So konti pa lang naman sila kaya hindi pa naman ganoon kalaki yung ating gagawin. So ayan guys, so nag-start na po silang maglaro-laro. So nung una binubuhat ko pa sila para dalhin dun sa may pastulan. So mga ilang araw pa yan ay talagang na sila, lalo na siguro pag na-inject natin. And ayun, marami pang gagawin talaga dito sa ating farm. So wala na pong problema dito sa ating mga alagang manok at meron ng maayos na pabahay. So yung pabahay ng ating Muscovy ducks dun sa kabila, magbabakod na po sana tayo doon para sa kanilang range. Kaya lang bukas ay may hihingi ng mga kahoy, so gagamitin po nila. In-adjust ko po muna yung pagbabakod, baka makasakabal po sa paghahakot ng kahoy bukas. And sasamantalahin ko na rin bukas yung kanilang pagpuputol. Gagamitin po natin yung chainsaw nila para mas mabilis po tayong magputol. So ayun, pakita ko lang po sa inyo ngayong araw yung ating ginagawa dito sa farm, dahil nga pagka weekdays hindi po tayo makapagtrabaho ng full day. So kasi tayo ilang beses tayo makyat pag weekdays, nasa 6 na beses yata, dahil kailangan nating bumaba, yan aakyat na naman, bababa, aakyat na naman. So ito po yung ginagawa natin ngayon dito sa farm. Ini-improve po natin ng konti yung ating daanan, pinapaluwag at inaayos para hindi naman tayo kawawa pagka tag-ulan. Medyo malaki na rin po yung napalapad natin dito and medyo gumaganda na. So ayan, talagang sipag at tiyaga lang. At dapat talaga wag tayong mawawalan ng pag-asa. So titingnan nyo po, dahil kahit ako lang mag-isa ang gumagawa dito, so nakakaunti-unti po tayo. At dito sa pabahay ng ating mga alagang manok, gusto ko pong matanggal itong dalawang kulungan na malaki. So dito ko po siya sa side ilalagay. So yun po yung binabalak ko. At dito sa loob, maglalagay nga ako dito ng maliit na papag. So dito, para mayroon tayong nauupuan pag nandito po tayo. And by the way, nagkakape pala tayo, baka gusto nyo magkape. Magtimpla na rin kayo ng sarili nyong kape. So ayun, magkape na rin kayo. So ayun nga dito natin sila ililinya. Dahil pagdating po ng hapon at umaga, hindi naman po dito tumatama yung araw. So magandang pwesto po sa kulungan natin yung area na to. So balak ko rin ilabas yung double deck natin doon siguro sa pinakadulo natin ilagay. Pero kung titingnan nyo ay malaki-laki pang trabaho to. Pero gaya nga ng sinabi ko, dahan-dahan lang at nakakausad naman po tayo. So ayun, medyo nabusog po yung ating mga alagang kambing kahit papano. Dahil mag-aalauna na po natin sila nailabas itong ating mga alaga, kahit yung mga nasa harap. Dahil tuwing madaling araw na naman dito hanggang tanghali ay umaambon na naman. So nagpalit ng schedule po yung kanyang pag-ambon. Unpredictable na po talaga yung ngayon, yung klima. Kung makikita nyo, medyo malulusog yung ating mga alaga ngayon. At sana makapagparami pa tayo So yun naman talaga ang gusto natin, makapagparami. And nung nakaraan nga naibenta na po natin yung isang kambing natin, dalawang tupa, dalawang native na baboy at dalawang pato. So kumita po tayo ng medyo malaki-laki. Tayo po yung nagpapasalamat sa mga bumili. So isipin nyo papakinabangan natin ng matagal yung mga alaga natin. And pwede pa nating maibenta pagka yung dumating na yung time na hindi na po nila kayang mag-produce. So hindi po nasasayang. So ayun guys, yun lang po yung may share namin ngayong araw tungkol dito sa ating mga alagang kambing. At sana po ay magustuhan nyo nagustuhan nyo itong aming video ngayong araw.